Sa kasalukuyan ay nakakaranas ang Pilipinas ng panghaharas sa China dahil sa geopolitical dispute. Inaakin kasi ng China ang West Philippine Sea. Hindi naman magpapadaig ang Pilipinas dahil handa nitong ipaglaban ang nasasakupang teritoryo sa patuloy nga na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Alam naman natin na dihado ang Pilipinas kung sakaling sumiklab ang isang digmaan. Gayunpaman, alam mo bang sa kasaysayan ay maraming beses nang ipinakita ng mga Pilipino na kahit pa nasa bingit ng alanganin ay kaya pa rin nating magtagumpay. Isa nga dyan ay nang talunin at patrasin ng 900 Filipino soldiers ang 40,000 na mga sundalo ng China. Mula noong 1950 hanggang 1953, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng North at South Korea. Nagsimula ang lahat nang sinubukang sakupin ng North Korea ang South dahil sa border dispute at sa mga umuusbong na rebelyon dito. Nakakuha ng suporta mula sa China at Soviet Union ang North Korea habang sinuportahan naman ng United Nations ang South Korea sa pangunguna ng Estados Unidos. Noong ika-22 ng Abril taong 1951, ipinamalas ng 900 na sundalo ng Pilipinas ang kanilang tapang ng labanan at talunin nila ang 40,000 na mga sundalo ng China na tinaguriang The Battle of Yultong. Ang pangyayaring ito sa ating kasaysayan ay pagpapakita na kahit na dihado nga tayo, umiiral pa rin ang lahing mandirigma sa puso ng bawat Pilipino. Sabi nga ni General Douglas MacArthur, "Give me 10,000 Filipino soldiers and I will conquer the world." Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Noong June 25, 1950, papasikat pa lamang ang araw ay pinasok ng Korean People's Army ng North Korea ang border ng South Korea gamit ang 120 na Russian-built tanks. Nagpadala ng 75,000 na mga sundalo ang North Korea na planong sakupin ang South. Dahil nasurpresa sa pag-ataking ito, wala nang nagawa pa ang mga sundalo ng Republic of Korea kundi ang umatras, kaya naman matagumpay na napabagsak ng North Korean People's Army ang Seoul na kabisera ng South. Agad na kinondena ng mga international organization ang ginawang pag-atake ng Korean People's Army, kaya naman agad na sumaklolo sa South Korea ang kabubuo pa lamang noon na United Nations. Ipinasa nito ang Resolution 83 na naglalayong magbigay ng military assistance ang lahat ng miyembro ng organisasyon upang tumulong sa South Korea. Idineploy ng US President Harry S. Truman ang kanilang Air Force at Navy upang tumulong sa labanan sa puwersa ng North Korea. Tinawag na Task Force Smith ang puwersang ito ng Amerika na binubuo ng 540 na American soldiers mula sa 24th Infantry Division na idinaan nila sa Japan. Inatake ng Task Force Smith ang mga sundalo ng North Korea na nakapasok na sa Osan, South Korea. Subalit wala silang malalakas na armas na kayang sumira sa mga tangke ng North. Dito na nga nakatikim ng pagkatalo ang American forces at higit sa 180 American soldiers ang nasawi. Dahil sa suportang ibinibigay ng Soviet Union at ng China, wala ring nagawa ang military forces na ipinadala ng Amerika. Dahil dito ay pansamantalang umatras sa labanan ang American soldiers. Nagpatuloy sa pagpasok ang military forces ng North Korea sa pusod ng South Korea. Samantala, bilang miyembro ng United Nations, unang tumugon sa panawagan nito ang Republika ng Pilipinas at agad na nagpadala ng mga sundalo sa South Korea. Nang mga panahong ito, bago pa lamang bumabangon ang Pilipinas dahil katatapos lamang ng World War II. Gayunpaman, hindi nagdalawang isip ang nooy Pangulong Elpidio Quirino upang magpadala ng tulong sa kaalyadong bansa.
Ang Pilipinas din ang kauna-unahang bansa sa Asya na tumugon sa panawagan na ito ng United Nations. Ipinasa sa Philippine Congress ang Republic Act 573 o ang Philippine Military to the United Nations Act 73, which was passed in early September 1950. It provided the legal authority for a total of 5 different Philippine Battalion Combat Teams or PEFTOC battalions to help defend the beleaguered South Koreans. Mga miyembro ng kasundaluhan na ito ay nagboluntaryo upang ipagtanggol ang South Korea. Kabilang nga din sa mga sundalong ito si dating Pangulong Fidel V. Ramos. July 1950 nang i-assign ng Pilipinas ang 10th Battalion Combat Team sa United Nations para sa Korean War. Lingid sa kaalaman ng karamihan, mayroong 500 American-built M4 Sherman na tangke, M7 Greyhound Armored Personnel Carrier, M10 Wolverine at M18 Hellcat Tank Destroyer ang naiwan ng US sa Pilipinas noong matapos ang World War II. 17 sa mga tangke na ito ang dinala ng Filipino forces upang gamitin laban sa puwersa ng North Korea. Noong September 1950, dumuong ang mga sundalong Pilipino sa Pusan, South Korea. Makalipas nga ang ilang linggo, humingi ng permiso si Battalion Officer Emilio S. Liwanag kay Colonel Mariano Azurin upang ma-secure ang mga tangke sa Pusan. Dito nga ay nakita ni Liwanag ang kakulangan ng armas ng mga tropa ng mga Koreano kaya agad din nilang ipinadala ang 7 M24 Shafi tank at ilang mga heavy weapons mula sa Filipino camp. Unang napasabak sa labanan ng mga Pilipinong sundalo nang magtungo ang kanilang patrol unit sa isang mabundok na village ng Myodong Singye. Walang kaalam-alam ang mga Pinoy na 2 batalyon pala ng North Korean Army na hindi bababa sa 1,200 na mga sundalo ang nag-aabang dito. Sa pangunguna ni Sergeant Maximo Yang at Paulino Sanchez, nagtungo ang Company A at B sa maliit na village ng Sinmak upang maging decoy sa North Koreans para sa original objective ng unit na Singye at Myodong. Dahil kalmado naman ang sitwasyon sa Sinmak, nagpatuloy ang grupo sa Singye. Dito na nga sila nakatagpo ng mga landmines. Dahil sa pagsabog, nagkagulo na nga ang mga sundalong Pinoy dahil kasabay na rin ito ang pang-aambush mula sa mga sundalo ng North Korean. Naipit na sa sitwasyon na ito ang tropa ng mga Pilipino at wala silang pagkakataon upang makaganti ng putok. Matapang namang sinuong ni First Lieutenant Bonnie Serrano ang panganib at dinala ang kanyang grupo sa matarik na bahagi ng bundok upang makaiwas sa panganib. Dito ay tanaw na tanaw nila ang kalaban kaya agad silang nagsimula ng kanilang counter-attack. Samantala, iniharang naman ni Sergeant Max Yang ang kanyang Shafi tank at dito ay nakita niya ang napakaraming sundalong North Korean na naghahanda na para umatake sa kanila. Dito nga ay sinimulan niyang barilin ang mga ito gamit ang machine gun ng kanyang sinasakyang tangke. Maraming North Koreans na sundalo ang nasawi rito. Marami rin ang nasugatan habang ang iba naman ay nagtakbuhan papalayo. Dahil dito ay matagumpay ang kanilang unang objective. Sa pagpasok ng April 1951, nagsimula na nga ang makasaysayang labanan sa Yultong Hill. Tanging 900 Filipino soldiers lamang ang natitira sa 10th Battalion Combat Team. Para paghandaan ang paparating na People's Volunteer Army ng China, i-deploy ng US 65th Infantry Regiment ang 2nd and 3rd Battalion sa kahabaan ng Imjin River habang ang Filipino forces naman ay nasa right flank malapit sa Route 33. Sa kabilang bahagi naman ito ay nandoroon ang Turkish Brigade Unit. Ang mga paparating na kalaban ay binubuo ng 40,000 na mga sundalo mula sa 12th, 15th at 60th Army na pinamumunuan ng overall commander na si Chinese Minister of National Defense Peng Dehuai. Plano ng Chinese Army na umatake at palibutan ang Turkish Brigade at ang mga Filipino unit. Nagsimulang umatake ang Chinese forces nang targetin nito ang Turkish Brigade gamit ang kanilang artillery barrage.
Sinundan pa ito ng mga mortar at mga heavy weapon katulad ng mga machine guns. Habang nakikipagbakbakan ang Turkish Brigade, dineploy naman sa Yultong ang mga Pilipinong sundalo. Dahil sa dami ng kalaban, napilitang umatras ang Turkish Brigade patungo sa Hantan River, gayon din ang 2nd Battalion. Bandang 1:00 ng hapon, April 23, 1951, nagawa ng mapalibutan ng Chinese Army ang 65th Regiment, kaya naman napilitang i-activate ang mga sibilyan para maging combatant. Nang mga oras na ito, ang Company Battalion B na pinamumunuan ni Lieutenant Jose Artiaga ay sinusubukang i-hold ang kanilang strategic position sa Yultong Hill, subalit dahil na rin sa dami ng kalaban ay napilitan silang umatras. Marami ang naging casualty, kabilang na si Lieutenant Artiaga. Dahil dito, nakatanggap si Battalion Commander Colonel Dionisio S. Ojeda na mag-withdraw na ang kanilang puwersa. Lahat ng mga unit ay nagsiatrasa na maliban sa Tank Company Unit na pinamumunuan ni Captain Conrado Yap. Matapang na nagsagawa ng counter-attack ang mga Pilipinong sundalo patungo sa Yultong Hill upang iligtas ang mga survivors at upang ma-recover ang mga katawan ng mga nasawi nilang kabaro. Sinimula ni Captain Yap na paulanan ng bala mula sa machine gun ng sinasakyan niyang tangke ang mga kalabang Chinese Army. Kasabay nito ang kanyang mga sundalo na nagpapaputok rin ng kanilang mga baril. Maraming mga sundalong in check ang agad na nasawi sa isinagawang counter-attack ng 10th Battalion Combat Team. Sa isinagawang operasyon na ito ay nasawi si Captain Yap, subalit matagumpay naman na na-recover nila ang mga survivors. Nagawang maprotektahan ng mga Filipino forces ang kanilang posisyon hanggang sa ikinover na rin nila ang pag-retreat ng 3rd Battalion. Sa pagkakataong ito, unti-unti nang humihina ang opensibang isinasagawa ng Chinese Army. Agad na nagsagawa ng panibagong counter-attack ang 10th Battalion Combat Team gamit ang dalawang M24 Chaffee light tanks at mga artillery unit. Dito na nagsimulang umatras ang mga Chinese forces. Tuloy-tuloy ang pakikipaglaban ng mga Pilipinong sundalo hanggang sa tuluyan na nga nitong nabawi ang teritoryong naagaw ng Chinese Army. Ang labanang ito sa Yultong ay naging malaking faktor upang pumabor ang digmaan sa South Korea at sa United Nations. Nang matapos ang Korean War noong 1953, tinatayang aabot sa 500 Chinese ang natagpuang patay sa battlefield, habang kakaunti lamang ang naging casualty sa mga Pilipinong sundalo. Ang katapangan at kahandaang tumulong ng mga Pilipino ay mas nagpatibay pa nga sa relasyon at pagkakaibigan ng Pilipinas at South Korea. Maging ang United Nations ay talaga namang napahanga sa ipinamalas na kagitingan ng mga sundalong Pilipino. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.